Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Okay. The title of the sermon today is Four Kinds of Hearts. Lessons from the parable of the sower. Pag sinabi nating sower sa Tagalog ay manghahasik, naghahasik. Okay? Alam niyo, noong unang panahon, hindi pa uso yung mga traktora, hindi pa uso yung mga, sabihin natin na, yung mga tinataniman ay mga nakaayos. Noong unang panahon, ang pagtatanim po, basta hagis lang ng hagis yung mga sower, yung mga farmers. Hagis lang dito, hagis doon, ganun lang, hagis lang ng hagis. So, kaya may mga kung saan-saan napupunta yung mga buto na hinahasik nila. Okay? So, ang sabi dito sa Mark 4:14, the farmer plants seed by taking God's word to others. Okay? So, I'm reading from New Living Translation. So, the farmer plants seed by taking God's word to others kasi yung parable, ang sabi ng Panginoon ay nangaral, isang naghasik siya ng buto, yung iba napunta sa daanan. So, yung sa daanan ay hindi tumubo kasi nga daanan yun eh. At tinutukan ng mga ibon. Meron namang nahasik sa mababato. Yung mababato, tumubo naman, kaya lang nung nasikatan ng araw, ay namatay din. Meron nahasik naman sa lupa na maraming damo. So yung tumubo naman, kaya lang dahil may kaagaw ng mga damo, hindi tumubo ng maayos at namatay din. Yung pang-apat na klase ng buto, ng lupa, nahasik sa magandang lupa, matabang lupa. So nung nahasik sa matabang lupa, tumubo, nagbunga ng 30, 60, 100 doble. Ngayon, ang sabi ng mga disciples, Lord, hindi namin maintindihan yung parable mo. Ano ba ibig sabihin nun? Mga kapatid, alam po ninyo, ang Panginoon nagkukwento, nagtuturo sa pamagitan ng mga parabola kasi meron siyang gustong ituro na kumbaga, using illustrations and stories, madaling tandaan, di ba? Na kesa yung bang puro nakakarinig tayo ng lecture, tapos walang kwento. Ang Panginoon mahilig sa kwento. Okay? Kaya nga, tuwan-tuwa yung mga tao pagka nakikinig sa Panginoon kasi ang dami niyang kwento. Okay? Pero yung mga kwento na yon, merong spiritual meaning. Naunawaan po natin. Ngayon, itong mga disciples, Lord, hindi namin maintindihan. Ano ba ibig sabihin ng parabola ng mga hasik? So, ito na nga, mula doon sa verse 14, in-explain na ni Jesus. So, yung buto, yun ay salita ng Diyos. Okay? The seed is the word of God. So, ibig sabihin, in Matthew chapter 4, verse 4, one of the most important verses in the Bible, Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Hindi lang daw sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi saan din, sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Okay? Yung iba mga pilosofo, hindi lang daw sa tinapay nabubuhay ang tao, sa kanin din. So, mga kapatid, ibig sabihin nito na hindi lang yung physical body natin ang pinapakain natin. Dapat yung atin ding spiritual body. Naunawaan po natin. Ilan sa atin dito kumakain tayo 3 times a day? 4 times a day? 5 times a day? 6 times a day? Hanggang meron pa nga midnight snack. Yung midnight snack, 2:00, 4:00. Tulog na, kumakain pa. Meron mga ganun, tulog na, kumunguya pa. So, tayo, pinapakain natin yung ating physical body, but how about the spiritual body? Naunawaan po natin, yung ating spiritual body na dapat ay pinapakain natin, nakakaligtaan natin. That's why, ang laki-laki ng mga katawan natin, pero kung makikita natin yung ating spirito ay malnourished, butot balat pala. Kasi we do not feed our spiritual body with the Word of God. Pangalawa, in Psalm 119 verse 103, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth.
So, ibig sabihin, yung salita pala ng Diyos ay parang honey. Sino ang kumakain ng honey? Di ba, masarap? So, mas marami daw vitamins ang honey kaysa sa asukal. Wow, sabi, ang tamis pala ng salita ng Diyos. Ito pa yung pangatlo, Jeremiah 15:16. When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. Grabe, sabi ni Jeremiah, nung nakita ko yung mga salita, kinain ko. Ako, grabe, no, kinain. Alam po ninyo, nalaman ko, nabasa ko, na itong si Emperor Menelik II, he was one of the greatest rulers in African history and the creator of modern Ethiopia, born in 1844. He began conquering neighboring kingdoms and developed them into modern Ethiopia with himself as an emperor. When Italy tried to take over Ethiopia, Menelik's army met and crushed the Italians at the Battle of Adua. This victory, as well as his efforts to modernize Ethiopia, schools, telephones, railroads, make Menelik as world famous. The emperor had one little-known eccentricity. Napakahusay nito si Menelik. Totoong kwento po ito. Grabe, hindi siya natalo ng mga Italian army. Tinalo niya Italian army. Nagpatayo siya ng mga eskwelahan. Nagpatayo siya ng mga telephone lines, mga railroads. Pinasemento niya. Umasenso ang Ethiopia. Kaya lang mga kapatid, meron siyang isang habit na talagang nakakatawa, na nakakainis. At yun ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Bakit? Kasi ginawa niyang literal yung nakalagay sa Jeremiah 15:16, when your words came, I ate them. Kinakain niya yung mga pages ng Bible. Kapag may sakit siya, kinakumukuha siya ng isang page ng Bible, kinakain niya at sabi niya, gumagaling siya. Ang nangyari, nung siya ay na-stroke, ang ginawa niya, yung Book of Kings, 1st and 2nd Kings, kinain niya. Yung 1st and 2nd, ang dami nun. Na-impatyo. Patay. Yun ang kinamatay ni King Menelik. Totoo po ito, hindi ito kwentong barbero. You can fact check it in Google. Totoong nangyari ito. This history. Can you imagine na kinain niya ng literal yung pages ng Bible na ikinamatay niya? So, ang ibig sabihin ni Jeremiah, yung kinain nito, I internalized it. I applied it to my life. Naunawaan natin. So, simulan natin. Yung hard ground dito, yung buto na nahasik, sabi ng Panginoon, yung buto na nahasik sa daanan, ito'y sumisimbolo doon sa puso na matitigas. The hard ground symbolizes hard heart. Ang sabi sa verse 15, and these are the ones by the wayside or footpath where the word is sown. When they hear, Satan comes immediately and takes away the word that was sown in their hearts. So, ibig sabihin, yung mga buto na nahasig doon sa daanan, kinakain ng ibon. Ano ibig sabihin nun? Sino daw yung ibon na yon? Ito yung si Satanas, demonyo. Ibig sabihin, kagaya nito, nagsasalita ako. Yung iba hindi nakikinig. Bakit? Kasi ang ginagawa ng demonyo, yung mga salitang dumarating sa inyo, ninanakaw agad ng demonyo. May mga ganon. Yung iba nakatingin kayo sa akin, pero tumatago sa mga mata ninyo sa akin. Na nakikita nyo lang ako, pero actually, ibang nasa isip ninyo. May mga ganon. Naunawaan po natin. So, in my 35 years of preaching, iba-iba ang reaction ng mga tao. Iba-iba yung mga reaction nila when I preach the word. Yung iba, kinakabahan. Yung iba, nanginginig. Meron nga nagsabi sa akin, Pastor, habang nakikinig ako sa'yo, nanginginig ako. Yung iba, Pastor, habang nakikinig ako sa iyo, yung luha ko, walang tigil ang pagbagsak. Yung iba naman, wala lang. Parang ano lang, walang pakialam. Why? It is because, ang sabi dito, ninanakaw ng demonyo yung salita ng Panginoon. So, who are these people who are hard-hearted? Una, they are the hostile people. Pag sinabing hostile, galit. Galit sa Biblia. Ayaw ng Biblia. Huwag na huwag yung dadalhin yung Biblia na yan. Huwag na huwag yung bubuksan yung Bible na yan dito sa bahay ko. Pagka Bible ang pinag-uusapan, nako, mainit ang ulo, tumutubo yung mga sungay. Hostile. Siguro ito yung mga taong atheists. Ito yung mga tao siguro na mayroong bad experience when it comes to God. Alam nyo, may mga tao na galit sa Diyos. Totoo yan. Kasi ang dahilan nila,
hindi raw sinagot ng Diyos yung kanilang panalangin. Mga kapatid, hindi lahat ng panalangin natin sinasagot ng Diyos. Magpasalamat tayo dahil hindi lahat ng panalangin natin sinasagot ng Diyos. Dahil kung sinasagot ng Diyos, lahat ng panalangin natin, mawawasak tayo, masisira tayo. Pero yung iba, dahil hindi sinagot ng Diyos yung kanyang panalangin, nagalit sa Diyos. Pangalawa, the people who are arrogant. Arrogant. Pag sinabi nating arrogant, mga arrogante. Ibig sabihin nyo bang tipong, yan, Bible, alam ko na yan. Ano yan? Gawa lang ng tao yan. Hindi totoo yan. Ay, marami pa akong alam dyan Ayan, binabasa ng mga tao walang magawa sa buhay. Yung mga bobong tao, nagbabasa ng Bible. Maniniwala ba kayo doon? Na mga taong bobo lang nagbabasa ng Bible. Kung matalino ka, hindi ka magbabasa ng Bible. Kalokohan po yan. Napakaraming scientists ang nagbabasa ng Bible and they are true-blooded, born-again Christians. Halimbawa, the father of physics, Isaac Newton. Si Isaac Newton, he was not only a scientist, but he is also a preacher, a church leader. So sasabihin ba natin na si Isaac Newton ay mahina ulo? So, that is why, yung pangatlo, rebellious. Yung mga taong rebelde sa authority, rebelde sa maraming tao, rebelde sa Diyos. So, these are the people who have hard hearts. And then, doubtful. Yung mga taong doubtful, yung mga mapagduda na, hindi naman siguro totoo yan. Ano lang yan parang, paano ka makakasigurado na totoo yung Bible? Hindi totoo yan, gawa-gawa lang ng tao yan. So, yung mga taong ito, the people are hard-hearted. These are the people who are hostile, arrogant, rebellious, doubtful to the Word of God. So, remember this, men do not reject the Bible because it seems full of errors, but because it shows them their errors. Ano po ibig ko sabihin dito? May mga taong hindi sila nagbabasa ng Bible, hindi dahil sa merong mga nakakikita sila dito ng mga mali. Kung hindi, kaya hindi sila nagbabasa ng Bible kasi ipinapakita nito kung ano yung mali sa kanilang buhay. Maraming tao, they do not read the Bible. Bakit? They know that if they will read the Bible, they will know what is wrong with them. Naunawaan natin. Okay? Now, pangalawang klase ng lupa. The rocky ground. Yung lupa na mabato. Okay? Ang sabi doon sa verses 16 to 17, basahin natin. The seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy. But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. So, ito pala yung mga taong pagka naka-receive ng salita ng Diyos, ay talagang very open ang mga puso nito. Pag naka-receive ng Word of God, tuwang-tuwa. Wow, grabe, talagang nagtatatalon sa tuwa. Talagang masayang-masaya na na-receive nila yung Word of God. Talagang nag-hallelujah, talon-talon. Talaga ang saya-saya na they attend the church, they attend the Bible study, the Zoe, the discipleship. Naku, talagang pag sinabing, may baptism tayo, halimbawa, may baptism tayo ngayon June 12, sila yung pinakaunang nagpapalista. Ako na, magpapalista na ako. Kahit na saan yan, kahit sa Boracay, pupunta ako dyan, magpapabaptize ako. Alam niyo, meron ako mga binaptize dito, December, binaptize ko dito sa baptistry. April, binaptize ko sa sa Subic. Alam niyo, after 3 months, wala na, hindi na umaatin. Di ba nakakalungkot? May mga taong ganyan These people are emotional. Bakit daw? Because they fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. Ibig sabihin, they are persecuted. Nakakaranas ng mga persecution dahil sa salita ng Diyos. Remember this, the deepest walk with God comes when we are under pressure because of problems and persecutions. The Church of God in the New Testament did not only advance
through miracles and divine healings, but also through trials and tribulations. Ano pong gusto kong sabihin dito? Paliwanag ko lang. Yung pinakamalalim na paglakad natin sa Panginoon, ito'y nangyayari doon sa panahon na tayo ay nakakaranas ng matitinding mga problema at pagsubok or mga pag-aalipusta. Naunawaan po natin. Ito, tanong ko sa inyo, yung bang faith nyo lumalalim, tumitibay kapag masaya? Pagka nasa fellowship ka, di ba, youth fellowship, na nagrarakrakan kayo dyan, nagkakainan, nagbibiruan, doon ba tumitibay ang faith ninyo? Yung bang, tumitibay ba ang faith mo kapag kayong katatanggap mo lang ng sweldo mo at meron kang increase na salary na yung sweldo mo na 10,000, na-receive mo yung paycheck mo, 20,000. Wow! Sabi mo, Lord, ang lakas ng faith ko ngayon. Tumitibay yung faith ko, Lord. May nagpadala sa iyo ng 50,000 na hindi mo akalain na magpapadala sa iyo ng 50,000. Lord, tumitibay yung faith ko, Lord. Ano bang ganon? In fact, hindi mo kailangan ng faith kapag kasusweldo mo lang. Hindi mo kailangan ng faith kapag wala kang sakit. Hindi mo kailangan ng faith kapag kayo ang mga taong nakapaligid sa iyo, pinapalakpakan ka. Kailangan mo ng faith kapag marami kang problema, marami kang pinagdadaanan. Kapag hindi mo maipaliwanag, bakit sa kabila ng pagsunod mo sa Diyos, sa kabila ng pagbabasa mo ng Bible, na meron pa rin mga pagsubok, doon mo kailangan ng faith. Kailangan mo ng faith sa kabila ng kasipagan mo sa pagtatrabaho, napapagalitan ka pa ng boss mo. Naintindihan natin. Yung mga estudyante, kailangan mo ng faith sa kabila ng pag-aaral mo, nagsusunog ka ng kilay, wala ka nang kilay, puro eyeshadow na lang, eyebrow na lang. Bumabagsak ka pa rin. Naintindihan natin. That is the time that you need faith. Kaya nga, ang problema dito sa mga taong ito, yung rocky ground, na ang sasaya eh. Pero pag binira ng pagsubok, binira ng problema, ayawan na, hindi mo na makakita sa church. At pag ninanong mo, Brad, sis, ang tagal mo ng absent sa church, kailan ka pa babalik? Ang sasagot sa'yo, pagka po, pastor, kapag ka po okay na po ako sa ako babalik sa church. Okay? Kailan ka magiging okay? Hindi ka magiging okay hanggat hindi ka bumabalik sa Lord. Naunawaan natin. Okay? So, the faith that is needed to create miracles and divine healing is also the same faith needed to overcome trials and tribulations. Yung pananampalataya natin na kailangan para makapaggawa ng himala, manalangin sa mga may sakit, yun din ang pananampalataya na kailangan natin para mapagtagumpayan yung mga problema, mga pagsubok, at mga pang-aalipusta na nararanasan natin. Do you follow? Naintindihan ba natin, mga kapatid? Yung New Testament church, listen to this. The New Testament church advanced. The New Testament church grew to leaps and bounds. Thousands upon thousands became Christians in the New Testament, not only because of miracles, but also because they overcame trials, tribulations, persecutions. Naunawaan natin, mga kapatid. Kagaya din naman natin. May mga kaibigan tayo, kamag-anak, kakilala, na mananampalataya yan sa Panginoon, maniniwala sila na totoo yung faith natin. Hindi lang dahil pinag-pray natin gumaling. Kung hindi, nakikita nila sa atin, sa kabila ng hirap ng buhay, nagpapatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang nakaka-amaze. Naintindihan niyo ba? Okay. Nourish the seed of the word in our heart. 1 Peter chapter 1 verse 23, for you have been born again, but not to a life that will quickly end. Your new life will last forever because it comes from the eternal living word of God. Ibig sabihin, na born again pala ang isang tao. Yung mga born again dito. Na born again tayo because we did not join any religion. Hindi dahil nag-join tayo sa Crossworld, FJC, kaya ka na born again. Na born again tayo because we believe the Word of God. Ang sabi dyan, no, you are born again because of the eternal living Word of God. That's why the Word of God is very important because this is very instrumental
in our new relationship with God. Ano ba ang pagiging born again? Ang pagiging born again, hindi po ito religion. It is not a change of religion. Tandaan niyo sinasabi ko. Pag sinabi, ay, nagpalit ka ng religion, na born again ka, sabihin mo, hindi ako nagpalit ng religion. Nagkaroon ako ng bagong relation kay Jesus. That is the meaning of being born again. Nagkakaroon ka ng bagong relasyon sa Panginoon. Naunawaan po natin. Okay? Kasi yung iba, umaattend nga ng church dito sa born again, pero hindi nababago ang buhay. Yun, nagpalit sila ng religion. Kasi, umaattend ka lang dito, pero wala nababago sa buhay mo. Wala kang relation sa Panginoon. Hindi ka talaga na born again. Nagpalit ka lang ng relihiyon. Nagpalit ka ng simbahang inaatinan. Hindi mahalaga yun eh. Ang mahalaga, magkaroon ka ng pagbabago ng buhay. Naunawaan po natin mga kapatid. Okay, so, we must nourish the seed of the Word of God in our hearts by prayer and personal devotion. So, listen ha. Kung gusto mo na yung puso mo, the Word of God in your heart, ay talagang tumibay, tumubo. Listen, you need to cultivate, to nourish the Word of God in your heart by prayer and personal devotional time with God. Amen? Kahit panoorin nyo araw-araw yung aking Zoe, meron tayong 49 uploaded Zoe sermon sa YouTube. Kahit panoorin mo yan, tatlong video araw-araw. Pero kung wala kang personal prayer time and devotional time with God in His Word, I'm telling you, kulang pa rin yung paglago mo. Something is still missing in your heart. Iba kasi yung nagbabasa ng Bible at nangungusapan Diyos sa'yo eh. Ito ang tanong, kailan huling bumagsak ang luha mo nung nagbabasa ka ng Bible? Kailan? Pastor, hindi ko na po maalala. So, ibig sabihin, matagal nang hindi nagre-rima si Lord sa'yo. Okay? So, pangatlo, the thorny weeds. Thorny. Pag sinabing thorny, ay matinik. Ang sabi dito sa New Century Version, basahin nga natin. 1, 2, 3. Others are like the seed planted among the thorny weeds. They hear the teaching, but the worries of this life, the temptation of wealth, and many other evil desires keep the teaching from growing and producing. Yon. Tingnan natin dyan sa NLT version, verse 19. Basahin natin. 1, 2, 3, go. And the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things, entering, choke the word, and it becomes fruitful. So tingnan ninyo, pangatlo naman, napunta dun sa isang lupa, kaya lang, maraming nakatanim na mga tinik at maraming kaagaw. So, sinasakal ngayon. Ang sabi doon sa NLT version, ganda ng translation, choke the word. Sa Tagalog, sinasakal. Sinasakal. Siyempre, pag sinasakal ka, hindi ka na makakahinga. Sino yung sumasakal? Sumasakal yung mga damo. Ano yung damo na yon? Listen, yung damo na raw na yon, ay ito yung mga worries of this life, the wealth and evil desires, no? That keep the teaching of the word growing and producing fruit in their lives. Naunawaan natin, ito yung mga tao na they accepted the word. Open sa word of God. Hindi ito yung mga matitigas sa bangula. They're open to the word of God. They receive the word of God. They enjoy listening to the word of God. They enjoy attending the church. Ito yung mga taong yan eh. They enjoy attending the Zoe. They enjoy attending the prayer meeting. But the problem is this. The problem is they also enjoy doing worldly things. Ini-enjoy mo si Lord, pero nag-i-enjoy ka rin sa mga worldly things. You are living a double standard life. Naunawaan natin mga kapatid, listen ha. Ibig sabihin, ulitin ko ha, nagsasaya ka, you enjoy the Word of God, but you also enjoy worldly lifestyle, worries, wealth, evil desires. Kaya yung, imbis na lumago yung Word of God sa puso mo,
Hindi lumalago kasi nga may kaagaw. Ninanakaw yung nutrients ng Word of God. Ito yung mga taong hindi nila alam yung priorities nila sa buhay. Ito yung mga taong ang number one priority nila sa buhay, hindi si Lord. Naunawaan natin. Ito yung kapag Sunday, hindi nila priority ang pag-attend sa church, kasi, kung sino yung mauna, ba, merong nag-aya na, punta tayo SF, punta tayo ganito, gimmick tayo. Sige, sama ako dyan. Although they enjoy attending the church, as long as there is no competition from others. Okay? Ang sabi dito sa unang Juan 2:15 hanggang 17, basahin natin, Tagalog, 1, 2, 3, huwag ibigin ng mundo, huwag ninyong ibigin ng mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nahigitas ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay nawawala. Ngunit, ang taong sumusunod sa kapalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang ganda nito. This is one of my most favorite verses in the entire New Testament. Bakit? Dahil sabi dito, huwag niyo ibigin ang mundo. Kasi, ano yung sabihin ng mundo rito? It's not the physical world, Yung mundo rito, ito yung worldly lifestyle. Makasalanang pamumuhay. Yun ang sabi dito, huwag mong ibigin yung makasalanang pamumuhay. Dahil ang umiibig sa makasalanang pamumuhay, hindi umiibig sa Ama. You cannot love the world and love the Lord at the same time. So, ang sabi diyan, ano ba yung nakapaloob doon sa masamang nasa ng buhay? Masamang hilig ng laman. Lust, kalayawan, sabihin, kalaswaan. Ano pa? Pagnanasa sa mga nakikita ng mata. Okay? Lust of the eyes, lust of the flesh, lust of the eyes, at yung pangatlo, pagmamayabang sa buhay. Ano yung pagmamayabang sa buhay? Pride of life. Mga pagmamayabang, worldliness, vanity. Naunawaan natin mga kapatid. So, ang sabi dito, hindi ito galing sa Diyos. Okay? Ang sabi niya, lahat yan, malilipas yan. Lahat ng nakikita natin sa mundong ito, they will all vanish. Ngunit ang taong sumusunod sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Tandaan natin, ang buhay natin din sa lupa, pansamantala lang. In fact, pag namatay ka, hindi mo nga madadala yung cellphone mo kahit sabihin natin iPhone 25 yan. Pwede mo ba sabihin sa last will and testament mo, yung iPhone 25 ko, isama niyo sa kabaong ko, babaunin ko sa langit yan. Lahat ng kayamanan ko, yung backbook ko, ilalagay ko sa kabaong ko, babaunin ko sa langit yan. Mababaon mo ba yon? Wala kang babaunin. Buti nga kung sa langit ka pupunta. Yung pa, malaking problema pa yan. Sigurado ka sa langit ka pupunta. Kung nabubuhay ka sa kamunduhan, I doubt kung sa langit ka pupunta. Okay? Now, yung worries, wealth, and worldliness. www.com. Worries, wealth, and worldliness. Iwasan natin yan. So, tingnan niyo yung Matthew 6:24. Okay? Sabi dito, no one can serve two masters, for you will hate the one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Hindi mo raw pwedeng paglingkuran ng Diyos at ang pera. Totoo naman, di ba? Hindi pwedeng, Lord, I love you, Lord. Lord, I will serve you, Lord. Pero hindi mo rin pwede sabihin, I serve you money. My master is money. Hindi pwede. Listen to this. Isa lang ang paglilingkuran mo. Diyos o kayamanan. I am not saying, don't get me wrong, I'm not saying na bawal magpayaman. Ako, nagpapray, Lord, gawin niyo po ako milyonaryo. Yun ang prayer ko. Ang prayer ko, in 2030, bigyan ako ni Lord ng 50 million pesos para mabili natin ito at yung kabilang lote, makapagpatayo tayo ng isang 1,000, 2,000, 3,000 worship center. That is my desire. Ang prayer ko, 20 among the faithful tithers will become multimillionaires by 2030. Yan ang prayer ko lagi. Kasama yan. Araw-araw sa prayer ko. Sa prayer mountain, kasama yan.
pitong Mondays po kami punta ng Prayer Mountain. Kasama yung 20 millionaires na yan. Kasama yung 50 million by 2030. So, don't get me wrong na bawal magpayaman. Ang problema kasi sa mga tao, they allow money to be their servants. Dapat pera ang servant natin. Okay, they allow themselves to be servants of money. Okay? Sila yung nagiging alipin ng pera. Dapat ang pera ang alipin natin. Ang buhay nila, ang nagpapatakbo, pera. Dapat pera ang pinapatakbo natin. Naunawaan po natin. Now, 1 Timothy 6:10. For the love of money is the root of all kinds of evil, and some people, craving money, have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Tingnan po ninyo. Money itself is not evil, but the love of money is the root of all evils. Tandaan po natin. Sabihin, sabi sa Bible, ang pera daw ay ugat ng kasamaan. Hindi totoo yun. Yung pag-ibig sa kayamanan, yun ang ugat. Naunuhan po natin. Kaya wag mong ibigin yung pera. Okay? Magpayaman ka, pero wag mong ibigin ang kayamanan. Gamitin mo yung kayamanan mo para sa Panginoon. Ako, gusto ko yumaman. Sabi ko, Lord, payamanin niyo po ako. I will use my money to expand your kingdom, to bring as many people as possible to the kingdom, and to build your church. That is why, that is the purpose why I want God to make me rich. And then, ito yung maganda, pang-apat, the good heart. Ang sabi dito sa verse 20, basahin natin. Ready, go. And the seed that fell on good soil represents those who hear and accept God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. So, ito yung mga taong, ang puso pala nila parang matabang lupa. Dahil nung naitanim yung salita ng Diyos, yung buto ng salita ng Diyos, tumubo, nag-multiply 30, 60, 100 times. Wow! Okay. So, sino itong mga taong ito? These people represent those whose hearts are open, willing, thirsty, hungry, and humble to receive and obey the word. Ang tanong, is your heart open, willing, thirsty, hungry, and humble to obey and receive the word of God? Okay. The growth of our faith is dependent on 3 factors. Yung paglago na ating pananampalataya, mga kapatid. 3 bagay yan. Okay, una, the presence of the Holy Spirit. Kung wala ang Holy Spirit, hindi natin maiintindihan ang salita ng Diyos. That is why, before you read the Bible, sabihin mo, Holy Spirit, please enlighten my mind, make me excited, make me intelligent, give me wisdom as I read the Word. Okay? Without the Holy Spirit, you cannot read and understand the Word of God. Pangalawang, the preaching or teaching of the Word. Kagaya nito, as I preach the Word, God has given me the gift of preaching, the gift of teaching the Word. God is using my gift to preach the Word in order to plant the seed of the Word in your heart. Naunawaan po natin. That's why I am doing my very best. After 35 years of preaching, I'm still perfecting my craft in preaching. I still read books on preaching. I'm still trying to improve my preaching skills. After 35 years of preaching, I want to be the very best version of myself. I'm still improving myself. Because I want to be the very best in the sight of God. Pero may pangatlo. Ano yung pangatlo na yan? The person himself. Ito andyan ang Holy Spirit. Andyan si pastor. Ang problema, ikaw. Yung puso mo matigas. Ang problema, ikaw, you rebel, you resist the word of God in your heart. Kaya tingnan niyo si Jesus. Napakagaling ni Jesus, di ba? Napakahusay mangaral. Master preacher si Jesus. Diyos na nagkatawang tao. Pero bakit yung mga Pariseo, galit pa rin sa kanya? Nakakita na ng himala, pero sabi, hindi pwede yan. Bakit yung mga tao nakikinig kay Jesus, taas sa atin hindi nakikinig? Yung inggit naghahari. Ang sabi, bakit nagpagaling niya si Jesus sa araw ng pangingilin, sa araw ng pagsamba? Bawal yan. Imbis naman ng palataya kay Jesus, imbis naman ng palataya kay Lord, pinapako sa krus si Kristo. Sasabihin ba natin na, siguro hindi magaling mag-preach si Jesus.
Hindi. Ang problema doon sa mga tumanggap. Kaya alam ninyo, nananalangin ako every Saturday night, Sunday morning, I am praying for all of you. Yang mga upuan na yan, bawat isa niyan, sabi ko, Lord, I pray that every chair here will be anointed by your Holy Spirit. Pag upo pa lang, Panginoon, mabuksan na ang isip ng mga tao. I pray, God, that every square foot of this worship hall will be anointed by your Holy Spirit. I pray, oh God, that every person who will enter here, doon pa lang sa gate, mararamdaman na yung presence ng Holy Spirit. That's my prayer. Pero alam niyo, alam ko sinasagot ng Diyos yung panalangin ko eh. Pero ang problema, yung nakaupo. Ikaw ang may problema. Ang tigas ng puso ng iba. Kaya huwag mo isisi sa pastor, huwag mo isisi sa simbahan. Huwag mo isisi sa Diyos kung hindi ka lumalago. After 5 years, 10 years, hindi ka lumalago, ikaw ang may problema. Okay? What kind of hearer are you? Anong klaseng tagapakinig ka? Okay? Ang sabi dito sa Hebreo 2:1, basahin natin. Ready, go. Kaya dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin para hindi tayo maligaw. Ang tindi ng warning nung writer ng Hebrew. Sabi diyan, panghawakang mabuti. Panghawakang mabuti. Okay? Ibig sabihin, kapag narinig mo, okay, pag narinig mo, panghawakan mong mabuti, yung narinig mo para hindi ka maligaw. Naintindihan natin? Panghawakan mong mabuti, i-treasure mo. Naunawaan po natin. Kaya hindi yung pag narinig mo sa kanan, labas sa kaliwa. Sabi, i-treasure mo, panghawakan mo mabuti. Ang tanong ko sa inyo, what kind of hearer are you? What kind of heart do you have? Hard heart? Rocky heart? Mabato? Matinik? O yung good soil? So, how to have a good heart where the Word of God can bloom? Paano mo magkaroon tayo ng puso na ang salita ng Diyos ay lalago? So, ito po yung acronym, Prisma. Remember the word Prisma. Ano yung una? Pray the Word. You pray the Word. Manalangin ka, Lord, I pray, O God, that your Word will bloom in my heart. I pray that your Word will grow in my heart. O God, ipanalangin mong mabuti. Ipanalangin mo yung sarili mo. Ipanalangin mo yung puso mo na kapag dumating ang salita ng Diyos, hindi yan nanakawin ng demonyo. Pangalawa, read the Word. Basahin mo yung salita ng Diyos. Alam nyo ba, ang isang chapter sa Bible, inurasan ko ito, I made an experiment, repeated experiment, 5 to 7 minutes per chapter. Ang tanong, ilan sa atin dito ang walang 7 minutes a day para magbasa ng isang chapter sa Bible? Facebook nga 2 oras ka eh. 7 minutes, wala ka? Nakakapagtrabaho ka nga ng 8 hours a day eh. 7 minutes, wala ka? Naunawaan natin, Pastor, very busy sa trabaho eh. Eh, ang tanong ko, sino ba nabigyan ng trabaho sa'yo? Hindi ba si Lord? Kung sinasabi mo, Pastor, wala akong time magbasa ng Bible kasi busy mo sa trabaho. Naku, baka marinig ka ni Lord. Sabihin ni Lord, anak, naging hindrance pa pala sa iyo yung trabaho mo. Alisin ko muna. Alisin ko muna yung trabaho mo para wala kang dahilan. Pastor, busy-busy sa sa gawaing bahay. Sabihin sa inyo, bigyan mo na kita ng sakit. Para pagka bedridden ka, you have all the time in the world to read my word. Naintindihan? Pastor, busy-busy sa school, daming project. Sabihin ni Lord, sige, alisin ko muna yung talino mo. O kaya, alisin ko muna yung pang-tuition mo para mapahinga ka ng isang semester. So that you will have time in the world to read my word. Naintindihan niyo ba? Pangatlo, internalize. Internalize the word. Talagang, Lord, gusto ipasok niyo po sa isip ko, sa puso ko, Lord.
Intindihin mong mabuti. Meditate. Do not just read the Word, but meditate the Word. Kaya nga, ang sabi sa Bible, pagbulay-bulayan, hindi lang basahin eh. Pagbulay-bulayan. Ano yung pagbulay-bulayan? Meditate, pag-aralang mabuti. Okay. And then, pang-apat, speak the Word or share the Word. Because it is only when you share the Word that you will really understand the Word. Alam po ba ninyo, ito nakakatawa yung experience ko. When I was in college, of course, you know that my course was engineering. The best university in Sangandaan, Caloocan. Hirap na hirap ako sa algebra. Hirap na hirap ako sa trigonometry. Hirap na hirap ako sa statistics. Hirap na hirap ako sa physics. Sabi ko, bihira. Ba't naman lagi ko sinasabi, kapag haba ako nagtrabaho, pag-compute sa akin yung solve for X, pag-compute ba sa akin yan, yung solve for Y na yan? Pag-compute ba sa akin yan, yung distance, yung velocity? Pag-compute ba sa akin yan kapag nagtrabaho na ako? Talagang nagagalit ako. Pero alam niyo, nung nagturo ako sa Grace Christian High School, lalo na nagturo ako sa MCU. Ano tinuro ko sa MCU? Yung mga subjects na hate ako. Algebra, trigonometry, statistics, physics. Sabi ko, ang dali lang pala. Bakit nung college ako, hirap na hirap ako? Bakit ngayon itinuturo ko na, ang dali lang pala? Sabi ko, ba't kaganon? Kaya mga kapatid, no, you can really appreciate the Word of God if you share, teach, preach the Word of God. Okay? So, and then memorize the Word. Memorize. Alam nyo ba, merong mga tinotorture sa communist countries na kaya sila nakakasurvive sa mga torture because while they were being tortured, they are reciting Bible verses from memory. Ang daming ganyang patotoo. Sabi, Pastor, matanda na ako, Pastor. Bakit yung mga jingle ng mga kanta ng Jollibee at McDo, kabisado mo? Bakit yung kanta na Pusong Bato, kabisado mo? Bakit yung mga kanta ni Taylor Swift, kabisado mo? Yung Word of God, hindi mo kabisado. Retarded ka. Hindi naman. Maliban lang kung retarded ka. Okay? Memorize the Word. And lastly, apply the Word. Apply the Word. Listen to this. Meditation without application will not produce transformation. Ulitin ko ha. Meditation without application will not produce transformation. It is only when you apply the Word of God that transformation will happen in your life. Naunawaan po natin. Okay? So, you need to fall in love with the Lord before you can fall in love with the Word. Alam nyo, kailan nyo pinag-pray, Lord, I want to fall in love with you more. Lord, I want to fall in love with the Word more. Kaya tinuro sa akin ng Panginoon, you pray to fall in love with me more. Nung nasa prayer mountain ako, Lord, pakidikta nyo nga po ano ba yung mga gusto nyo ipag-pray ko. Alam nyo, isang dinikta sa akin ng Panginoon. Ang isang mga dinikta sa akin ni Lord, you love me more. Love me more. Bumagsak yung luha ko. Sabi ko, Lord, hindi pa pala sapat yung pag-ibig ko sa iyo. Nakalagay doon, love the Lord more. Love me more. Because if you love the Lord more, you will love His Word more. You can only love the Word of God more if you love the Lord more. You cannot say, Lord, I love you without loving the Word of God. Hindi pwede, Lord, mahal na mahal kita, Lord, mahal na mahal kita. Pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Sabihin ni Lord, sinong niloko mo? Sino inuto mo? Don't say that you love me if you do not love my word. Alam nyo kalagay sa Kawikaan 4:23.
Ang sabi diyan, ang puso mo'y ingatang mabuti at talagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ingatan mo yung puso mo. Ingatan mo yung puso mo. Sabi sa Bible. Why? Because the heart is the wellspring of life. Kapag hindi mo iningatan yung puso mo, dadayain ka niyang puso mo eh. Lolokohin ka ng puso mo. Dahil ang sabi sa Jeremiah 17 verse 9, basahin natin, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Kaya yung iba, nagpapadala sa emosyon, nagpapadala sa puso, wasak ang buhay eh. Listen to this. Bakit gusto ni Lord magbasa tayo ng salita ng Diyos? Why? Because the Word of God fills the mind, then fills the heart. Naunawaan po natin. Pinupuno nito yung isip natin at yung isip bumababa sa puso. Why? Because the Lord says, ang puso ng tao mandaraya. Walang lunas ang kanyang kabulukan. Kaya huwag ka magpadala sa, itong gusto ng puso ko, ito nararamdaman ko eh. Ito ang masayang-masaya ako pag ginagawa ko to eh. Ang tanong, masaya din ba si Lord pag ginagawa mo yan? Alam niyo, pinapanood ako sa Netflix, tuwan-tuwa ako, ang saya-saya ko pag pinapanood ko. Pero nang usapan niyo sa akin, anak, hindi ako masaya pag pinapanood mo yan, tigilan mo na yan. Sabi ko, sige po Lord. Hindi ka po masaya, kahit masaya ako pero hindi ka masaya. Lord, yung kasiyahan mo, susundin ko. Tinigil ko. May mga bagay, listen to this, may mga bagay tayo na ginagawa na masayang-masaya tayo. Pero ang tanong, masaya ba si Lord sa ginagawa mo? Naunawaan po natin. Madaya ang puso. Sisirain ka niyan, wawasakin ka niyan. Kaya ang sabi sa pangatlo, Ezekiel 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong puso masunurin. Only God can change our hearts. Only God can change our hearts. Only Jesus can change your heart. Surrender your life to Jesus Christ. Make Him the only Lord, only God, only Savior of your life. And tell God, Lord, change my heart. Change my heart for the glory of your name. Let us pray. O Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, sa pagkakataong ito. In Jesus' name, O God, I pray, Lord, that every person here will have a change of heart. Yung heart, Lord, the good soil, the good heart. Yung handang sumunod sa kalooban mo. Handang masaktan sa pagsunod. O Panginoon, dalangin ko po ang bawat isang naririto. Kausapin po ninyo. Lalo na yung mga matitigas sa mga puso. Yung mga hard hearts. Cultivate their hearts, O God. Cultivate their hearts. And I pray that starting today, Lord, they will have a change of heart by the power of the Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Don't allow any person here to sleep tonight without surrendering to you. Thank you, Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.